Hello, greetings mga kababayan. Harinawa sa mga oras na ito, saan man kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Iba-iba po ang ating mga time zones, no? Ah, lalo na yung mga OFWs po natin, no? At saka yung mga iba ng doon na nanirirahan sa iba't ibang sulok ng ating ng mundo. I wish you all the best, okay? Oh, sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, no? Ito po si Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel is sa pong Legal Aid Public Service Program ng inyong lingkod in collaboration with the Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Paalala lang po, ang ating po napag-usapan o pinag-usapan o napag-usapan na ay huwag po inyong maituring isang legal opinion bagkos consider our discussion for academic and information purposes only. Alright? So, sa mga ano po, no? Sa mga baguhan pa lang at hindi po kayo, hindi pa kayo nakapag-subscribe, paki-click naman po yung subscribe, no? At saka paki-share din and click din po yung like buttons po natin. And of course, yung notification bell upang sa ganun, no? Ay ma-inform po kayo kung meron po tayo mga uploads, no? Mga live streaming, no? Sa ating channel, okay? Ang ating posing layunin, no, dito sa ating channel is mai-disseminate po natin, no, sa mga kababayan natin as far as para and wide, no, upang sa ganun sila ay magkaroon din ng opportunity na may mapulot, no, sa ating mga pinag-usapan kasi lalo na ito ay tungkol sa impormasyon o edukasyon tungkol sa ating batas. Sabi nga natin, lamang na ang may alam sa batas. Kasi pag alam po natin kahit paano yung batas, no, with respect to our rights, duties, and responsibilities sa ating sarili, sa ating kapwa, sa ating lipunan, ay maiwasan po natin yung tinatawag natin conflict with the law at kahit paano magkaroon po tayo ng maayos po na perspektibo sa buhay at tamang pananaw po sa buhay, hindi po tayo makakaargabyado, no? At hindi po tayo at alam din natin ang ating rights, no? At maging vigilant din tayo, no? Sa ating mga karapatan. All right. So, bago tayo magpatuloy, okay? Please allow me, no, to i-promote po natin yung ating libro, no? Ito po yung ating legal handbook, no? Daily Law Companion for All. So you can have this, no? Hardbound po ito, no? You can have this Central Books, yung ating pong publisher, no? And then nandito po, no, it contains the extracts, no? Extract po, no, ng mga batas na maaaring may kinalaman, usually may kinalaman sa pang-araw-araw nating buhay na affected po, no, na mayroong kinalaman sa ating pamilya, sa ating sarili, no, sa employer po natin, employees, no, at sa lupa, at saka sa mga mana, no. So you can find this book handy, no, handy reference material, hardbound po ito. You can buy this sa Central Books, no. They have branches in Quezon City, Makati, Cebu, Davao, Manila, at saka sa Mandaluyong. Or you can order, no, sa kanilang website, no, www.central.com.ph. Free delivery po nationwide. Okay. So, mas maganda po kung meron kayong copy nito in your house, in your workplace, no, for handy reference. Okay. So, another is ito pong libro, again, no, Handbook on Professional Decode of Professional Responsibility and Accountability or CIPRA. Okay? Hardbound din po ito for lawyers, no? Mga panyere-panyeras, kung wala pa kayong copy nito, you can have this book sa Central Book, no? They have branches in Metro Manila, okay? Manila, Mandaluyong, Makati, sa Quezon City. Or you can also order to their website, www.central.com.ph. Okay? So, okay. Thank you for your time. Okay? So much for that. Okay? Proceed na tayo, no, sa ating discussion. We are just responding, no, sa sulat po sa atin. Itago natin siya sa pangalang Jenny Lynn. Okay, si Jenny Lynn. Okay, sabi niya,
Sir, at tanong ko lang, ako naka-transfer at naka-torrents title na daw ang lupa nila. Okay? Ngayon, ang problema, merong issue sa ah, kanilang lupa dahil meron daw po nagkiklaim dito. Okay? Tinatakot daw sila. Yun ang nakakatakot dito, no? May lupa na kayo, okay? May titulo kayo, okay? At tinatakot daw sila at wag na silang tumira dun sa lupa. Ano, tinatakot sila. Kahit sa registration daw, ang hawak nila ay ano daw ang in short, registered naman daw ang kanilang lupa at may titulo sila. So, ano daw ang kanilang gagawin kasi natatakot daw sila kasi tinatakot nga sila. Okay? Actually, kung matandaan ninyo, yung mga nagsusubscribe po sa atin, napanood na ninyo ang usapin nito, marami na po tayong mga nasagot dyan sa mga comments ninyo. At saka may video po tayo dito, no? But to give naman justice to si Jenny Lynn na sumulat pa sa atin, no? She took her time to write us and asking for legal information kung ano dapat niyang gawin. Ano ba ang batas dito? Kung basta na lang may aangkin sa property mo. Of course, pag may umangkin po sa inyong property at meron naman kayong katibayan na kayo yung nagmamayari nito, meron pong tinatawag nating violation po dito. No? Nakalagay dito, yung illegal occupation po of real property or usurpation of real rights in the property. Okay, so ito po ay isang krimen, no, sa ilalim ng Article 312 ng ating Revised Penal Code. Okay? So, ang nakalagay dito sa batas, no, ay ganito yan. Sabi dito, basahin ko na lang para wala tayong mamimiss. At paki-pay attention lang po, no? Lend me your heads up po tayo, no? Kung ano ba ang requirements or elements para mai-apply po ninyo yung ano nito, kung ang batas na ito. Kasi po, kung wala pong elements na babanggitin natin doon sa pag-aangkin ng lupa, ay maaring civil case lang yon at maaring hahantong sa either forcible entry, no? Or recovery of possession lang or even ownership, which is civil in nature. Pero pag-aangkin na sa inyo, iniland grab na sa inyo, ay meron naman kayong katibayan at gumamit na ng itong keyword doon, gumamit na ng dahas, force, or intimidation, krimen na po ito. So, pwede ninyong ma-invoke yung Article 312 ng Revised Penal Code. Ang sabi dito, I quote, any person who, by means of violence against or intimidation of person, shall take possession of any real property or shall usurp, okay, any rights in property belonging to another, okay, in addition to the penalty incurred for the acts of violence executed by him, shall be punished by a fine of 100 percentum of the gain which he shall have obtained, but not less than 15,000 if the value of the gain cannot be ascertained. The fine from 40,000 to 100,000 pesos shall be imposed. Ngayon, ito kung may nag-aangkin pa, pero kung sa pananakot sa inyo, ay ginamitan ng halimbawa grave coercion, okay? Pinakitaan kayo ng halimbawa isang weapon, okay? Or that could be, or gagamitin ito. So this could tantamount to either a grave threat, no? Iba rin yung parusa doon, iba rin yun, no? So madadagdagan po ang kaso niya. It could be a grave threat, okay? Or kung talagang sinaktan kayo, di ibang usapan na naman yun. So most likely coercion po, no? Grave coercion or grave threat ang pananakot sa inyo, kung lalo ang grave threat kung may kinalaman sa pagkitin, no, ng buhay ninyo, no? So ito ay maaaring maging grave threat in addition to yung Article 312, okay? So ang gagawin po ninyo ay wag po kayong matinag, no? You protect your property, wag kayong umalis doon at mag-report po kayo sa
malapit na office ng pulis, no? At ipablatter po ninyo, kung ang ginawa sa inyo, okay? So, kasi may pahabol pa sa kasi dito na medyo malakas daw sa kanilang barangay yung naghahabol. But hindi naman makukuha sa palakasan yan. Bilang kasing nagmamay-ari ng lupa, we have rights as well as duties, no? Ano yung duties natin? Abay, pangalagaan natin yung ating property. At kung kinakailangan, abay, sa korte ay panindigan natin, okay? Upang sa ganun, mapailan po nyo ng kaso. Huwag kayong magiging timid na lang kasi may nang-aagaw. Kung ganun pong attitude ninyo, ay malamang mawala nga kayo ng property, no? Kahit na meron kayong titulo ng lupa because they can always come out with 1,001 reason upang sa ganun ma-dispossess po kayo kasi iba na kasi ang trato ng batas pag kayo ay in possession de jure or de facto possession. Lamang na po yun because you are there. So there is the presumption that you are there legally and that you could be the owner of that property, or if not, you have a lawful right to possess that property. Okay? So get in touch with your lawyer, no? Upang makakuha po kayo ng corresponding legal assistance at maisagawa po ang kaakibat na mga hakbang, no? Upang sa ganun maprotektahan po ang inyong karapatan. Okay, so okay, I hope na sagot natin ang katanungan sa atin ni Jeneline. Okay? Hanggang dito na lamang muna tayo and I hope to see you again, no? In the next live streaming natin. Of course, sa mga baguhan pa lang, no? Pakiclick naman yung subscribe, share, and like buttons natin at saka yung notification bell. More so kung if you find this video informative and useful po. Okay? Maraming salamat and see you again in the next live streaming. Bye-bye.